ni Pandora ay sina Zeus. Siya ang pinakamakapangyarihang Diyos sa lahat. Si Aphrodite, siya ang Diyos ng pag-ibig at kagandahan. Si Hermes, ang tagapaghatid balita ng Diyos. Si Apollo, ang Diyos ng araw, musika, pagpapana at panggagamot. Si Pandora, ang pinakaunang tao na sinunod ang anyo kay Aphrodite. Si Epimetheus, ang gumawa ng mga hayop at apo ng inang kalikasan. Si Prometheus, siya ang nagbigay apoy sa mga tao. Ang kahon ni Pandora. Noong araw ay walang mga babae sa lupa. Ang naninirahan dito ay panay na mga lalaki. Nabubuhay sila ng matiwasay. Sagana sila sa pagkain. Ang simoy ng hangin kanilang nilalanghap ay puno ng halimuyak ng mababangong bulaklak. Sa buong maghapon, wala silang ginawa kundi magsaya, magpalakas, at magpalusog ng katawan. Hindi nila nakikilala ang kalungkutan, ang sakit, ang uhaw at ang gutom. Iniling nila sa Diyos na manlililok na si Hephaestus na humubog ng isang babae. Sumunod naman ang kahilingan. Ubod ng ganda ang babaeng kanyang hinubog. Humanga ang lahat sa Diyos. Inialay nila sa bagong likhang babae ang lahat ng mga kahangahangang handog. Ibinigay sa kanya ni Apollo ang kahusayang umawit. Ibinigay sa kanya ni Hermes ang kapangyarihang mang-akit at mang-udyok. Ginawa siyang kaibig-ibig ni Aphrodite. Tinawag siyang Pandora na ang ibig sabihin ay kabuuan ng kahangahangang handog ng lahat ng Diyos. Si Hermes ang nahirang na maghatid kay Pandora sa lupa. Inihatid niya si Pandora kay Epimetheus na kapatid ni Prometheus. Isang mahiwagang kahon na ang laman ay di batid ng dalaga ang ipinabaon sa kanya. Malugod na tinanggap ni Epimetheus si Pandora. Noon lamang siya nakakita ng isang kahangahangang dilag na pinagtipunan na yata ng lahat ng katangian sa daigdig. Ipinadiwang ng kanyang mga kaibigan ang pagkakaroon niya ng magandang kapalaran. Noon, hindi pa kilala ng mga lalaki ang inggit at panibughuin. Saganang kay Epimetheus at sa kanyang mga kaibigan ay matamis pa sa awit ng mga ibon ang awit ni Pandora. Kinagawian na nilang magtipon-tipon tuwing magdadapit hapon upang pakinggan ang magagandang alamat na sadyang nilikha ni Pandora para awitin sa kanila. Marami ring panahon na naging maligaya si Pandora sa piling ni Epimetheus. Para sa kanya ay bago at maganda ang daigdig. Araw-araw ay maraming mga bagay siyang natutuhan. Natalos niya ang hiwaga ng apoy. Nabatid niya ang ukol sa kahangahangang init nga ng araw at tungkol sa katakatakang lamig ng gabi. Natikman niya ang iba't ibang lasa ng masasarap na bungang kahoy. Gayunman sa kanyang isipan ay may isang bagay na umiikil. Isang alalahaning nagdudulot ng ligalig sa kanyang kalooban at nagtatangkang gumiba sa lahat ng kaligayahang kanyang tinamasa. Ito ay nauukol sa kahon na kasama niya nang siya ay ihatid ni Hermes sa lupa. Mahigpit ang bilin ni Hermes na ang kahon ay huwag niyang bubuksan. Sa palagay ni Pandora, ang pagkaalam sa laman ng kahon ang tanging kulang upang masasabi na mababatid niya ang ukol sa lahat ng bagay sa daigdig. Lumalakad ang araw ay sumisidhi ang kanyang pagnanasang mabatid ang nasa loob ng kahon. Gayon na lamang ang kanyang pananabik. Marahil, ang naisip ni Pandora, may mga kaakit-akit na bagay sa loob ng kahon na makapagdudulot sa akin ng iba yung kagandahan. Gaya halimbawa ng bulisak na kasuotan ni Hera o kaya'y nang gininto ang mga hiyas ni Aphrodite. Naging palaisip si Pandora. Araw-araw ang binubuhay niya kung ano ang laman ng kahon. Bihira na siyang mangiti. Noon nararamdaman ni Epimetheus ang unang kalungkutan.
Nalulungkot siya kapag walang kibo si Pandora. Sa wakas, ipinagtapat sa kanya ng babae. Ang suliraning gumugulo sa kanyang isip. Hiniling niyang buksan nila ni Epimetheus ang kahon. Natatakot si Epimetheus. Buksan ang kahon, gawin ang isang bagay na ipinagbabawal ng Diyos, ang kanyang bulalas. Hindi ko nagawa iyan habang tayo'y nabubuhay, mananatiling nakapinid ang kahon sa loob ng ating tahanan. Hindi ko yan mapapangahasang buksan kailanman. Umalis si Epimetheus at nagtungo sa piling ng kanyang mga kaibigan, na iwang natitigilan si Pandora katabi ng kahon. Nang sumunod na mga araw, pinigilan ni Pandora ang kanyang nasang mabuksan ang kahon. Ngunit isang araw ay umalis si Epimetheus, na iwang nag-iisa sa bahay ang babae. Nanaig sa kanyang mga hangaring matalos ang laman ng kahon. Kinuha niya ang susi at binuksan niya ito. Walang magandang bagay ang nasa loob nga ng kahon. Isang langkay na humuhugong na mga putakte ang naglabasan at tumuro sa kanya. Ang mga putakting yaoy ang nakapaghatid ng iba't ibang uri ng sakit tulad ng lagnat, kolera, rayuma at iba pa. Ang iba sa kanila kinatawan ng may itim na damdamin tulad ng inggit, paninibugho, sama ng loob, at mga masasamang kaisipan. Mga putakteng naglagusan sa mga bintana at ng pintuan ng bahay. Lumipad hanggang alapaap at dahil sa rami ay nangulimlim tuloy ang araw. Sina Epimetheus at ang kanyang mga kaibigan ay naglilibang noon sa di kalayuan sa tahanan. Narinig nila ang nangangalit na hugong ng mga sakit, salot at maiitim na damdamin. Dinuro sila ng mga kulisap at noon din nagkagulo sila. Nagpalitan sila ng masasakit na salita. Ang magkakaibigay naging magkakagalit. Sa mukha ng bawat isa'y nabadha ang bangis at ngit-ngit. Naglaho ang panahon ng kawalang malay. Samantalang si Pandora ay nanlalambot sa tahanan. Naisara na niya ang takip ng kahon, ngunit totoong huli na. Lahat ng nakakulong doon maliban sa isang pulis.